Bago pa man pumasok si Victor Wembanyama sa kanyang pangalawang taon, napakalaki na nga po ng expectation sa kanya ng mga fans at analyst. Sa katunayan, inaasahan na nga po nilang madadala nito ang San Antonio Spurs papasok ng playoffs ng West. Sa ipinakita nga po nitong performance sa nagdaang Olympics, kitang-kita kung gaano kalaki ang inimprove niya. At ang maganda pa dyan, napakataas nga po ng potensyal nito kung saan malaki ang tsansang malampasan niya ang mga ginawa noon ng isang LeBron James. At ayon sa naging pahayag ni Wembanyama sa isang interview, hindi rin naman nga daw sa pagmamayabang pero isa nga talaga sa kanyang mga goal ay malampasan si LeBron. Kaya gagawin nga talaga nito ang lahat upang mangyari lamang ito sa mga susunod na taon at gagamitin niya ang oportunidad na makasama sa San Antonio Spurs ang ilang mga veterano kagaya na lamang ni Chris Paul at Harrison Barnes para mapa-improve ang kanilang performance. Samantala, dahil nga sa kawalan ng pagbabago ng Los Angeles Lakers na sinabayan pa ng pagkakaroon nila ng napakadaming batang player at isang baguhang head coach na syempre naniniwala nga ang ESPN hindi sila makakapasok ng playoffs sa West. Maging ang kanilang sariling NBA analyst at insider na si Jovan Bohan ng The Athletic naniniwala na kung sakaling hindi gumawa si Rob Pelinka at ang Lakers ng trade, masasayang lamang nga daw muli ang kanilang season. At ayon sa lumabas na balita, wala rin naman nga pong gagawin pang trade ang Lakers dahil gagawin na lamang nila ito sa kalagitnaan ng taon kapag bumagsak muli sila sa standings. At kung mangyari man yan, dito na nga ipagpapatuloy ang pagkuha nila kay Jonas Valanciunas bago sumapit ang trade deadline. Bali, isa lang naman nga daw mid to low trade target si Valanciunas kaya magiging madali para sa kanila na makuha ito mula sa Washington Wizards. Sa kabilang banda, matapang nga pong sinabi ng head coach ng Clippers na si Ty Lue na hindi rin naman nga po niya masisisi ang mga tao kung hindi sila maniwala sa kanilang team dahil napakalaki nga talagang kawalan ng isang Paul George. Sadyang bilang isang head coach, hindi siya makapaghintay na patunayan na kaya nilang manalo sa darating na season at makakuha ng kampyonato kahit nawalan man sila ng isang malaking superstar. At kapag nangyari yan, isang malaking sampal nga ito kay Paul George. At simula nga po nang sabihin niya ni Coach Ty Lue, unti-unti na nga pong nagsila basa ng problema at sama ng loob sa pagitan ni Paul George at ng Clippers. Sa katunayan, mismo nga ang ama ni Paul George ang nagsabi na napakasakit nga daw ng ginawa nila sa kanyang anak, gayong parang niloko lamang nga daw ito ng Clippers. Ginawa rin naman nga daw ng kanyang anak ang 110% na makakaya nito para sa kanilang fan base, kaya deserve nga talaga nitong makakuha ng malaking kontrata. Ngunit nakakadismaya lamang ang isipin, hindi nila nakikita ang kahalagahan ng kanyang anak sa prangkisa matapos nila itong oferan ng napaka-disrespectful na kontrata. Kaya dahil dyan, mas pinili nga nitong lumipat sa Philadelphia 76ers. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.